Anong ginagawa mo rito? Ate, masakit ba ang sugat mo? Cheng Yu, Liang Jiancheng. Bakit ang layo mo? Cheng Yu, isang misunderstanding lang to. Misunderstanding. Dala ng nanay mo ang divorce papers. Pinipilit niya siyang pumirma. Tapos sasabihin mong misunderstanding. Anong kinukuhaan mo ng video? Kumalma muna kayo. Kailangan magpahinga ng pasyente. Ma Fengchin. Sabi mo kanina, hindi malinaw kung kanino ang bata. Tama ba? May mali ba sa sinabi ko? Ang bilis mo kasing magpalit ng lampin. 3 buwan siyang nag-practice noong buntis siya. Alam mo yan, Liang Jiancheng, di ba? Alam mo pero kinampihan mo pa siya. Ma, hindi yan ang ibig kong sabihin. Alam mong nag-aral siya. Bakit hindi mo sinabi kanina? Minura ng nanay mo ang mag-ina mo. Nakatayo ka lang dyan at nanunood. Sinubukan ko siyang pigilan. Pagpipigil ba yun? Liang Jiancheng, ngayon sabihin mo sa amin. Ipagtatanggol mo ba kami o hindi? Subukan mong magsabi ng totoo ngayon. Xiaoqing, wag mo nang palakihin ito. Narinig niyo yun. Narinig na niya, nagpapaawa pa. Hindi ka namin pinabayaan. Liang Jiancheng, alam mong nag-practice ako. Oo, alam ko. At alam mong sayo ang batang ito. Siyempre alam ko, Xiaoqing. Pero wala kang sinabi kanina para ipagtanggol ako. Nakatayo ka lang doon imbes na magsalita. Hindi ka umaktong asawa kanina. Huwag kang gumalaw. Tatapusin ko ang sasabihin ko. Sabi mo noon, ipagtatanggol mo ako. Ipagtatanggol kita. Hindi na kailangan ngayon. Wala kang kwenta. Hindi na kailangan. Lin Xiaoqing, huwag mo kaming takutin dyan. Hindi ako pipirma dyan ngayon. Gusto mo lang magstay? Hindi. Aalis muna ako rito. Saan ka pupunta, Xiaoqing? Uuwi ako sa nanay ko. Sa lagay mong yan, anong uuwi sa inyo? Hindi na ako babalik sa inyo. 5 araw pa lang siyang naoperahan. Bawal ma-stress ang pasyente. Doktor, problema namin ito sa pamilya. Hindi ito lugar para mag-away. Sa atin, lagayan ng CP. Sumasakit ba ang sugat mo? Nahihilo ka ba? Medyo masakit po. Doktor, pwede na ba siyang iuwi para magpahinga? Kukuha kami ng yaya. Ako na ang mag-aalaga. Kailangan mo nang i-check. Pwede lang umalis kung okay ang resulta. Kailangan niya ng matinding pahinga. Susunod kami sa check-up. Pwede siyang umalis. Pero may iwan ng bata. Doktor, gusto ko nang magpa-check up. Hindi ka kailangan. Hintayin natin ang doktor. Kung pwede na, iuwi na natin siya. Cheng Yu, patanjin sa bata. Kanina ka pa nakatingin sa kwarto ah. Ako ang tatay niya. Noong minumura siya ng nanay mo. Bakit hindi mo sinabing tatay ka niya? Zhao Guifen, wag mo silang sirain. Ako ba ang naninira? O ikaw na nagbato ng divorce papers? Nasa hallway po tayo. Pakiusap, tumahimik kayo. Bumalik muna kayo sa kwarto. Magbibigay ako ng instructions. Walang problema sa sugat, pero kailangan may mag-alaga sa bahay. Bawal magbuhat ng mabigat. Bawal ma-stress o magalit. Bumalik para sa check-up. May nakuha na akong yaya. Darating siya mamayang hapon. Pwede na siyang magpahinga sa tahimik na lugar. Pero mag-ingat sa biyahe. Bawal mapagod. Ihahatid na kita pa uwi sa atin. Maalagan ka rin doon. Mahirap mag-isa mag-alaga ng bata. Hindi ako nag-iisa. Nandito ang nanay at kapatid ko. Paano ang bata? Subukan mo lang. Ate, uuwi na tayo. Huwag kang umalis, Xiaoqing. Galit ka lang ngayon. Sasanduan kita pag kumalma ka na. Hindi na kailangan. Xiaoqing, bitawan mo ako, Liang Jiancheng. Hanggang dyan na lang po. Huwag nyo nang i-stress ang pasyente. Kinukuha nyo ang pamilya namin. Iuuwi lang namin ang anak namin para gumaling. Sa 5 araw na ito, may na-realize ako. Ano yon? Kapag hindi kayang ipagtanggol ng isang lalaki, walang kwenta kahit anong pambabala niya. Uminom ka muna. Bawal daw walang laman ng tiyan. Maria, wala ba akong kwenta? Anong sinasabi mo? Nag-asawa ka at nanganak. Tapos kailangan pa namin kayong iuwi. Hindi ikaw ang walang kwenta. Ang asawa mo ang walang silbi. Dati akala ko, mabait lang talaga siya. Hindi pwedeng palusot yun. Makikipaghiwalay ako. Nandito lang ako, Xiaoqing. Ate, kakampi mo ako kahit anong mangyari. Akin na ang birth certificate. Ang pangalan ng bata. Akala ko ba, pag-uusapan pa kasama ng pamilya nila? Hindi na kailangang pag-usapan. Lin An ang ipapangalan. An, gusto ko lang maging ligtas siya. Itatago ko muna itong birth certificate. Walang pwedeng kumuha nito. Mula ngayon, susunod siya sa apelyido kong Lin. Nasa baba na raw si Yayasan. Bubuksan ko ang pinto. Ma, samahan mo ako. Sasanduin ko lang siya. Hinaan ang boses. Kakatulog lang. Huwag mag-alala, pang 5 araw na niya mula natch. Yayasan, ipapaliwanag ko ng mabilis ang sitwasyon. Baka may mag-iskandalo rito galing sa pamilya ng asawa niya. Sige,
Kapag walang palom ng ate ko, bawal nilang hawakan ng bata. Naiintindihan ko, marami na akong inalagaang pasyente. Babantayan ko ng mabuti ang pinto. Tawagan muna ang security. Bago niyo ako tawagan, okay. Ang kapal ng mukhang tumawag. Gusto kong makita ang mag-ina ko. Tulog na siya. Pupunta ako riyan bukas. Huwag kang pupunta kung hindi siya pumayag. Ako ang tatay ng bata, Liang Jiancheng. Kahit pumunta ka bukas, hindi kita papapasukin. Gusto mong makita ang bata. Aminin mo muna na anak mo siya. Matutulog ako rito sa sala ngayon. Mula ngayon, walang pwedeng basta-basta pumasok dito. Buksan niyo to. Titingnan ko ang apo ko. Huwag kang magpanggap. Ilabas niyo rito ang bata. Nagpapagaling pa siya. Bawal ang bisita. Ako ang lola ng bata. Hindi ako bisita. Ano man ang sadya mo, dyan mo na lang sabihin. Tumabi ka, bahay ito ng mga Lin. Titingnan lang namin ang bata. Narinig mo sa tawag kahapon. Bakit hindi siya pumayag? Bata yan ng pamilya namin. Huwag kang lalabas, ate. Tatapusin ko to. Lumabas ka rin sa wakas. Ilabas mo ang apo ko. Kahapon sa ospital, Ma Fengchin. Sabi mong hindi siya sa inyo. Nadala lang ako sa galit. Sinabi mong hindi malinaw kung kanino ang bata. Pinagalit mo kasi ako. Gusto mong iwan ko ang bata at paalisin ako. Ngayon, kukunin mo siya. Bakit? Dahil lang apelyido nyo ang dala niya. Hindi. Linanaan ang pangalan niya. Hindi pwede yan. Tinawagan ko na ang security ng building. Kaligtasan ng pasyente ang inaalala ko. Subukan mo pang pumasok dito, Ma Fengchin. Ire-report ko talaga ang gagawin mo rito ngayon. Umuwi na muna tayo, Maria. Anong uuwi? Tinatago nila ang apo ko. Sino po ang tumawag sa amin? Ako po, may nanggugulo rito sa pinto. Na-stress na ang pasyente namin. Ma'am, pwede po tayong mag-usap sa admin office. Bawal po mang-harass sa pinto. Po ang lola ng bata. Kailangan po muna nating kumpirmahin yan. Hindi po tama na mambalaho kayo rito. Tingnan nyo nga. Tinatago nila ang sarili kong apo. Kahit isang sulyap, pinag-gate sa lola. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Pero sa bawat salitang lumalabas dyan, may ebidensya kaming nakatago. Umalis na kayo. Hindi nyo ako papapasukin Bababa ako ngayon. Ipaparinig ko sa lahat ang kawalang hiyaan nyo. Mula ngayon, tapos na ang lahat. Hindi na tayo makikipagtalo sa kanya. Magtatago na tayo ng ebidensya. Hindi na ako magtatago ngayon. Pumasok ka na at magpahinga. Ayos lang ako, Cheng Yu, yung sinabi niya kanina. Naisulat mo ba? Nakapag-record din ako sa phone ko. Pati yung pagtatangka nilang pumasok. Maraming salamat po, Yaya. Pasyente ang inaalagaan ko. Wala akong pakialam sa gulo nila. Haharingan ko ulit sila kung bumalik sila. Dati, akala ko, lilipas din kapag nagtiis ako. Xiaoqing, hindi na ako magtitiis ngayon. Ate, simula ngayon. Magsisimula na tayong lumaban. Sige, nakita ko na ang mga ebidensya. Una, itago nyo ang recording sa ospital. Huwag i-edit ang original file. Nasa phone ng nanay ko ang original. Walang nabura kahit isang segundo. Pangalawa, yung nangyari sa pinto. Kailangan nakasulat ang oras at lugar. At kung sino ang mga nandoon. Ibibigay ko rin yung copy ko sa inyo. Magtago rin kayo ng photocopy. Sapat na ba ang mga ito? Sapat na para ipaalam sa kanila na gusto ko nang makipaghiwalay. Huwag na kayong makipag-away sa kanila. Pinaka-importante ngayon ang kalusugan mo. At ang bata, hayaan mo ng ebidensya ang magsalita para sa inyo. Narinig mo ba yun, ate? Hindi mo ito lalaban ng mag-isa. Narinig ko, ay process na natin ang divorce papers. Totoo bang hindi mo nakita ang bata? Hindi man lang nila ako pinapasok. Lumalaban na ang babaeng yun. Huwag ka na kasing bumalik doon, Maria. Hindi, nasa kanila ang anak mo. Tapos pipigilan mo ako. Nandoon pati mga security kanina. Nakakahiya na kung gagawa pa tayo ng gulo. Siya ang dapat mahiya. Umuwi agad sa nanay niya matapos manganak. At pinagbawalan pa tayong silipin ng bata. Kanino kaya kakampi ang mga tao kapag nalaman nila to? Pagkalat kaya natin sa baba. Para mahusgahan sila ng mga kapitbahay. Gusto nilang magtago ng ebidensya, di ba? Ipapaalam ko sa buong building na to. Kung paano binastos ni Xiaoqing ang pamilya natin. Tumahimik ka nga, ikalat na natin ang balita. Tingnan natin kung makapagtago pa sila. Oy, Fengchin, anong nangyayari sa'yo? Pakinggan mo to, Zhang Ru. Kakapanganak lang ng apo ko. Tinatago siya ng pamilya ng asawa niya. Pinagkaitan pa ako na makita ang bata. Ganoon ba ang nangyari? Nasabi na niya. Anong kinakatakot mo? Hindi naman tayo ang napapahiya. Kakapanganak lang ng manugang ko. Iniuwi na siya agad ng pamilya niya.
Apelyido namin ang dala ng bata. May karapatan ba silang itago siya sa amin? Normal lang namang umuwi muna doon, di ba? Normal ba na hindi nila pinapalabas ang bata? Kahit isang sulyap man lang. Sumobra naman nga sila roon. Gusto ko lang makita ang apo ko. May mali ba roon? Sa group chat natin sa building, may nag-send ng video sa baba. Sinasabi nilang tinatago natin ang bata, at hindi daw pinapakita sa kanila. Ang kapal ng mukha nila. Pinalalabas niya na tayo ang masama rito. Ate, huwag ka nang bumaba. Ako at si Anan ang pinag-uusapan nila. Kapag bumaba ka ngayon, hinihintay ka lang niyang mag-iskandalo rito. Ikaw ang pumunta. Ay parinig mo sa kanila yung sinabi niya sa ospital. Sige, sasama ako. Ma, samahan mo muna ako rito. Ako na, nandoon ako nang mangyari yun. Ako, bilang lola niya. Hindi ko man lang nahawakan ang apo ko. Gusto talaga nilang sirain ang pamilya natin. Diyan mo talaga gustong sabihin yan, Ma Fengchin. Tamang-tama ang dating mo. Tingnan yung mabuti. Siya ang pumipigil sa akin na makita ang apo ko. Cheng Yu, totoo bang hindi niyo pinapakita ang bata sa kanya? Pakinggan niyo muna to bago niyo kami husgahan. Anong papakinggan? Huwag mo kaming takutin. Ito ang voice record niya sa loob ng ospital. Yung mismong lumabas sa bibig mo. Ipaparinig ko sa inyong lahat ngayon. Huwag mo akong hawakan, nakatingin silang lahat. Sa pamilya namin ang batang yan. Kaya sa amin siya dapat maiwan. Wala kaming pakialam sa mga babaeng tulad mo. Huwag mong subukang baliktarin ang sitwasyon. Ang pamilya namin, hindi tatanggap ng batang hindi malinaw kung kanino. Ilayo mo ang kamay mo. Anong ginagawa mo rito? Ate, masakit ba ang sugat mo? Cheng Yu, Liang Jiancheng. Bakit ang layo mo? Cheng Yu, isang misunderstanding